Samantala, binatikos ng ilan ang paglagda ng Pilipinas at Amerika sa Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Ikinagulat ito ni Senador Miriam Santiago. Dapat daw ay kinokonsulta muna ng ehekutibo ang Senado sa pagbuo ng mga kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at ibang bansa. Hindi rin daw dapat tayo itratong isang satellite state ng Amerika habang pinananatili ang magandang ugnayan nila ng China. Ang dating senador na si Orly Mercado naman na kabilang sa tinaguriang Magnificent 12 ang mga senador na bumotong patalsikin ang mga base militar ng Amerika sa Pilipinas noong 1991. Hindi naniniwala nga pangmatagalang solusyon ng EDCA para mapalakas ang depensa ng ating militar. Posible raw kasing umasa na lamang lagi ang bansa sa tulong ng Amerika. Pero dapat daw nating isiping tutulong lamang ang Amerika kung maisusulong din ang kanilang interes. Ganito rin ang pananaw ni dating Senador Rene Sagisag na kabilang din sa Magnificent 12. Naniniwala rin siya nga dapat ay dumaan sa isang demokratikong proseso ang pagpayag ng ating gobyerno sa kasunduan. Any country, in itself, walang masama nun eh. But we must always vote on the basis of our best national interest. Walang, sabi nga ni Palmerston, wala tayong permanent friends. Wala tayong permanent enemies. We only have permanent interest. Pansamantalang solusyon lang ito eh. Baka naman malulung tayo dun sa pag-iisip na hindi na natin kailangan ayusin ang ating depensa laban sa external defense.